Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. So, ang i-discuss ko po about sa ecological literacy. So, ano bang na-obserbahan ko po digdi sa picture po? So, yeah, deforestation. Then, digdi po sa next na picture. Water pollution. Digdi po. Oo. Digdi po. Sige. Yeah, climate change. So kaya po nagkaka-climate change dahil po duman sa mga tigpa-inot po na nahiling dong picture. Saro po to sa mga causes kaya nagka-climate change po. So, before po kita mag-proceed po sa discussion, so review po kita duman sa inot na nag-report about po to sa digital native. Isay po ang Miss Ivy po, ano po so digital native? So, kapag sinabing digital natives, yung pinangaki ka na igwana talaga ng technology. Saro pa po. Isang same lang ang Base digital sa akin, native. sa tech report ni Miss Janice kasi bago, ang digital natives, yung nito, so napagmulat mo pa lang is na-born ka na may nag-exist na ng technology or digital, mga devices. While yung digital immigrants, ito hindi sa mga senior citizen baga na kumbaga nag-aaral pa ng paggamit ng mga devices or technology nila. Tama po. Ang digital natives po, yun po ni so mga pinangaki na surrounding na po kang mga technology po. Then ang immigrants naman po, digital immigrants. Yun naman po to sa mga pinangaki na mayo pang technology po. Then objectives po. At the end of the lesson, the student should be able to define ecological literacy and explain its importance. So ma-explain po kung ano po ang ecological literacy. Then describe the characteristic of an ecoliterate person and develop a sense of responsibility toward environmental conservation and sustainability. So, igwa po ko ning i-identify do po kung ano pong gusto sabihin kang pictures po na. Pollution. Yeah, air pollution. So nagkakaiba pong air pollution dahil po sa mga sa factory, sa mga sasakyan, wildfire, sa mga pagsulota po ng mga plastic, diyan po nagkakaiba ng air pollution. Then digdi naman po. Climate change. So saro po nga na itong air pollution sa nagkakakos ng climate change. Then, digdi po. Deforestation. So, pag sige pong purotol ng mga kahoy po sa ang mountain ta po nakakalbo na and ang mga mga animals na yaon po sa mountain ay nawawaraan na po sindaning habitat. So, digdi po. Water. So, sa mga pag-aapon pa lang po ning mga basura, nakakaraot na po ito sa dagat and okay, sa tubig po and nakagadan po sa mga naka-star naman. And sa pag-apon pa lang po baga ng mga basura dyan dahil po sa tawong mga dahil po responsable sa mga basura po ninda, tig-apon lang pong dawasain. And pag nag-uuran po, so nagbabara po sa mga basura ninda sa mga kanal. What is ecological literacy? Ecological literacy refers to an individual understanding not only of ecological concept, but also of his or her place in the ecosystem by Mina and Argon 2000. So, ang ecological literacy po, understanding pa po siya
sa nature po. Halimbawa po, kung paano po ang ocean, forest, animals, plants, and mga other living things po konektado sa kada saro. And kita po bilang tao kung ano po ang role ta sa environment and kung ano po sa mga tigigibot ang nakaka-apekto po sa tuyang environment. So, please read po, Ms. Sherry. The term ecological literacy was first introduced by David Orr in 1989. In his essay, Ecological Literacy, he indicate that knowing, caring, and practical competence form the foundation for ecological literacy. He pointed out that the root of environmental crisis is the individual's inability to think about ecological patterns, systems of causation, and long-term effects of human action, or 1992. Thank you po. So, si David Orr po, pig-introduce niya ang ecological literacy kang 1989. Sabi niya po na para po mas maintindihan kang tao ang environment, dapat po igwa po sindaning knowledge and skills. Then, kaya po nagkakaigwaning problema sa environment dahil po, ang mga tao po, dahil po responsable sa mga tigigibo ninda. Dahil na po aram, sa mga tigigibo ninda ay nakaka-apekto na po pala sa environment. Please. Pagbasa lang. Kaya Group 2009 also state that positive attitudes and values toward the environment are occur with a good knowledge. Di ba? So, sabi po dyan, kung ang tao po na talagang may knowledge, maaraman na po kung paano masolusyonan sa mga issue po sa environment. Miss Julian, pabasa po. Ecological literacy is meant to enable conscious and participant citizens to make informed decisions or take action on environmental issues. Thank you po. So, ang ecological literacy po, pag-empower po ang tao na mag-gibo po ng action para po maprotektahan ang sa tong environment. So, bago po kita mag-proceed di sa characteristic of an ecoliterate person, ano po nga ang ecological literacy? Miss Janice po. So, ecological literacy is naka-apekto ini sa sa environment. For example, baga so in example mo air pollution baga is nakaka-apekto din ini sa sa tao. Kaya tama po. Another one po. Sa pag sinabi tang ecological literacy, saroning person na aware siya na maray sa when it comes on nangyayari sa sarong environment or sa ecology na mas aware po siya sa nangyayari kung sa fire pollution, sa air pollution and sa water pollution. Thank you po. Tama po. So, ang ecological literacy po about po sa understanding ka sa nature. An inquirer. An inquirer who actively secures the basic skills and knowledge in order to carry out ecological responsibilities. So, ang inquirer po, iyo po niya ang tao na mahilig po maghapot, pero may pong curious sa surroundings niya, and pero may pong nagsisik ng information. Siyempre po, baga, through asking question, mas dakol po kitang naaraman. May kasabihan po nga ka na, pag ang taong mahapot na po ay dakol aram. Then, next po, a reflective learner. A reflective learner
To understand the value and limitation of human knowledge. Thank you po. So, ang reflective learner po, iyo po niya ang tao na nakakaintindi po or igwana pong ay nagtatao po ning halaga sa nakapalibot sa iya. And aram niya na po kung sa mga tigigibo niya po ba ay nakaapekto po ba ito sa environment or die po. Halimbawa po pag nag-apon po baga siya ning basura po sa tubig, aram niya na po kung naka-apekto po ba to, nakaraot po ba sa environment or die. Siyempre po iapon niya na po to sa tamang basurahan. Kasi characteristic na po siya kang ecoliterate person. Then next po, intelligently self-directed. Intelligently self-directed, who engages in self-appraisal, sets new learning objectives, develops plan to achieve those objectives. Thank you po. So, ang intelligently self-directed po, yun po niya ang tao na nagpupusa na po, dahil na po kay puha na suguon pa para mag-hero. And aram niya na din po kung ano dapat niyang gibuon para matabangan niya po ang environment. Morally responsible. Basa po. Morally responsible. Morally responsible, who governs action with perceives responsibility, seeks justice and equality for all, that maintain harmonious relationships. So from word pong moral, about po siya sa right and wrong. So aram po kang tao na kung ano sa mga tamang gibuhon para maiwasan po sa mga environmental issues and aram da po so mga day dapat gibuhon. Ecologically responsible, who embodies ecological ideas in daily life. Ecological responsible po, yun po ni so taong nagigibo po ng action para ma-minimize po sa mga possible na harm sa tong environment. Tapos, seek self-transcendence. Seek self-transcendence, who moves beyond the limitations of personal ego by identifying with human groups. So, seek self-transcendence po. Igdi po aron pa na ang importance and connection kang environment sa to and kung ano so responsibilidad ta para maprotektahan po ang sa tong environment. The ecologically literate person of the 21st century has a positive view of life grounded in the faith of interconnectedness and has the capacity of competently perform significant life work and related tasks, such as view enables her to look upon the human experiences positively and living things compassionately. So, masasabi ta pong ecologically literate ang sarong person pag igwa po siya ng knowledge and skills and willingness po na mag-resolve po ng problema po sa environment. And nagigibo pa siya ng mga action para makatabang po siya sa environment. And also po, tigre-reflect niya sa action niya kung nakatabang po ba talaga ito or die. And ang pigigibo niya po, bako lang po na para sa iya, kundi para po sa mga yaon sa environment. So, igwa po kog dining duwang question po. So, maapon po akong duwa. Siguro asaro na lang. Pangalan. Sa first question po. So, what are the things that you should do in order to maintain a healthy environment? So, siguro igdiho, halimbawa baga, di ba maation baga ang yan ang kapalibutan. So, nagsisigid kita tanganing ma-maintain ang kalinigan kang sarong yan, ang sarong environment. Tas pag may mga may mga ati din na halimbawa ngayon mga plastic, mga
mga bottles arugayan tig tatig segregate, which is tiglalag ta sa tamang basura ay sa tamang lagan halimbawa ngaya inis nabubulok so then nabubulok tapos so na-recycle. Thank you po. Very good. So, tama po. So, sabi niya na pag may mga ate po, pwede din po kita duman mag-volunteer po sa mga clean-up drive para makatabang po kita na malinigan po ang satong environment. Then, igdi naman. First question. Para sa ko, dapat arabo kung ano yung, kasi concerness naman kasi kinian, dapat, aram mo kung, paano ka mag-care sa environment, like, yung waste mo, dapat aram mo kung saan mo itatapon. Tama po. Dapat po maging responsable kita. Kung may mga basura po kita, iapunta po sa tamang apunan. Then sa next question naman po, same lang po, mapili lang din naman po kung tig asaro. Basahan ko pa. Siguro basahan ko pa. Ay, Okay. bakit na? So siguro digdiday minsan human activities that they cause. Siguro sa digdiday na nagko-cause ning nagbibukang human is yung mga pag-aapon nga ning basura, which is nagko-cause nga digdiday sa tuyang environmental crisis, which is yung simpleng basurang tiga-apon ta is nagko-cause ning baha sa tuya or ning water pollution digdiday sa tuyang kapalibutan. Tama po. So, saro po to sa mga environmental crisis. Then, Based man sana, example dyan is quarrying kung saan tigudukag ang mga bundok para tugdukan ni mga buildings which is nagkukos na mahawaraan ng habitat ang mga animals, and also pag halimbawa nagbaha, madirekta ang tubig sa mga kaharungan or sa community. tama po. So, pag nagigibo po baga ng mga building, syempre po, magkakaigwa ni deforestation. Then, pag mayo na po baga kita ng mga kahoy, saro po ito sa tiga-agihan na kan tubig kasi mayo na po baga ang kahoy po baga naghihigop kan tubig pag nag-uuran po para tiga-absorb nindang mga uran. Then, pag mayo na pong nag-absorb, syempre po, ang magiging cause po kan floods. Then, assignment po sa 1-up crosswise. Create a short, impactful slogan that promotes equal literacy by inspiring awareness and action for a sustainable future. Ang example po, arog man lang po siya madali man lang po. Simple naman lang. Yan, respect nature, protect the future. Arog lang po kaya. Thank you po.